Meron po tayong 7 statement of Jesus. Tuloy-tuloy na tayo. Ang unang topic, I am the bread of life. Okay? Sino yung nag-speak nun? Pastor Joshua. Okay? And then, I am the light of the world. Pastor Ruben. And then, baliktad. Sige. Si Pastor Diyos ang I am the light of the world. And this time, I am the gate. Actually, my topic doon sa TBCN is I am the light. Okay? Siyempre, simultaneous. Meron tayong service dito. Mamaya may service pa tayo sa Naik. Ganun po ang ginagawa namin. So, pagkatapos ito, kakain lang, takbo na uli sa Naik. Okay? So, tayo ay tinawag din para tumulong doon sa ating simbahan sa Naik. Amen? So, after that is I am the door. And then next week, I am the good shepherd. Okay? And then, I am the resurrection and the life. Then, I am the way, the truth, and the life. And then, I am the true vine. Yan. So, po palang basahin tong Book of John kasi dito ay pinakilala ni Jesus Christ yung sarili niya. Amen? So, kaya wag po tayong a-absent. Ano? Sino yung gustong mabuo mo ito? Bali, 8 weeks. No? So, makikilala mo ng lubusan ang ating Panginoon. Sabi dito, I am the bread of life. In John 6:35, sinabi yun ng Panginoon, He satisfies our deepest spiritual hunger. Di ba? So, hindi ito ordinaryong tinapay, yung tinutukoy dito. Hindi ito yung loaves of bread lang or kung ano mang merienda nyo na tinapay. Hindi po yun yan eh. Kasi kapag kumain ka nun, magugutom ka uli eh. Amen? Mauuhaw ka uli, di ba? Magugutom ka uli. So, kaya nga, itong sinasabi ni Jesus na, I am the bread of life, sinabi niya ito doon sa Samaritana. Okay? At sabi niya, hindi ka na muling magugutom or mauuhaw. Amen? And then sabi nga dito, itong bread of life na to, which is Jesus Christ, He satisfy our deepest spiritual hunger. So nakaranas na ba kayo na talagang gustong-gusto mong maka-fellowship si Lord, di ba? Dumating na ba sa punto mo na gano'n na uhaw ka sa Word of God at gusto mo lagi nandito sa church o kaya nasa cell group ka lagi, kasama mo yung iyong leader, and then parang gustong-gusto mo, sige, magturo ka pa leader, sasama ako sa iyo kahit saan ka pumunta. Amen? So dahil tayo po ay nasasatisfy, yung puso natin, yung spiritual natin, nagugutom. Kaya kailangan natin si Jesus Christ. Amen? Sabi nga, yung heart natin ay maraming void yan, maraming butas na pinipil in ng mga bagay-bagay dito sa sanlibutan. Halimbawa, ang desire ng puso mo, asawa. Ang desire ng puso mo, jowa. Di ba? Ang desire ng puso mo, mga bagay na material. Pero still, nakakaramdam ka pa din ng kakulangan. Because there is a void in your heart that only Jesus Christ can fill in. Merong butas dyan sa puso natin na ang makakapagpasatisfy lang ay ang Panginoong Jesus. Amen? So, pangalawa, yung the light of the world, He guides us out of spiritual darkness. So, kinuha tayo ng Panginoon from darkness to light. Okay, naalala ko last week, yun din po yung topic ko doon sa TBCN. So, it's about yung spiritual darkness sa buhay natin. Ibig sabihin, yung mga sin na ginagawa natin, di ba? Wala na po yun. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Tama ba? Sino dito that you said that I am forgiven by God? Amen. Kasi kung hindi mo ay hindi mo talaga naiintindihan, yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So, dito naman sa aking topic ngayon, I am the door or I am the gate
of the sheep, no? Siya daw yung pintuan. Amen? And then He protect us and provide safe entry to God. Ibig sabihin, pinoprotektahan ng Panginoon ang kanyang mga tupa. Okay? Tupa ba tayo? Okay? Sa literal, merong dalawa yun eh. Literal and then spiritual. Diba? So, ngayon ipapakita ko sa inyo ang mga tupa na nasa kawan. Sige, pakita natin. Yan. Nakikita nyo ba yan? Ganyan ang itsura ng threshold or pen na kung saan dyan nakakulong ang mga tupa. Diba? At may makikita kayong pinto. O yun lang yung, kumbaga, open na pwedeng papasok ang mga tupa. Okay? And then, mapapansin natin, parang may tao doon. May tao po yun. At yung tao na yon ay si Jesus Christ. Amen? Kaya sabi ni Jesus, I am the door. Okay, pag sinabing the door, ibig sabihin, definite article. Diba? Ibig sabihin, tiyak niya na siya yung door. Hindi sinabing, I am one of the door. Pag sinabing I am one of the door, maraming pwedeng puntahan ng tao na mga Diyos-Diyosan. Diba? Pero si Jesus Christ, He declared, I am the door. Okay, hindi, si Muhammad, he claimed that He is a door. Amen? Yung lahat ng, kumbaga yung mga propeta, yung mga religious leaders, they claim that they are a door. Okay? Ibig sabihin, hindi lang pala si Jesus Christ yung nagkiklaim nito. Anong pagkakaiba? Sinabi ni Jesus, I am the door. Naintindihan na natin. Pag A ang nilagay niya, a door, ibig sabihin, meron pang mga iba. No? Hindi nila tiyak. Pero hindi po sila ang daanan patungo sa eternal life, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. So dito, mapapansin natin, medyo anuhin lang natin, mga bato yan, mga bato na pinagpatong-patong. Okay? At paggabi na, pinapapasok na ng shepherd ang mga tupa. Amen? So pagka-araw naman, pwede silang lumabas. Tama? Paggabi, papasok sila dyan. Kasi bakit? Pwede silang kainin ng mga predator. Alam niyo yung predator? Yung mga hayop na pwedeng kainin din sila. Naalala ko yung palabas na predator, ano? Ibig sabihin, pag predator, sila yung kumakain. Halimbawa, ano ang kinakain ng leon? Ng leon o ng tiger? Yung tupa, kinakain nila, di ba? Okay, yung tupa, ang kinakain niya, damo. No? Pero, sino ang kumakain sa leon? May mas malaki pa. May mas matapang pa sa leon. Sinong nakakakaya sa leon? Ang predator ng leon ay yung tao rin. Di ba? Sinong pumapatay sa leon? Kaya ng tao na patayin ang lion o mga beast. Amen? Or sila pwedeng mag-away, magkagulo. Ano yung kumakain sa palaka? Oh. Nag-iisip si Grace. Ano ang kumakain sa palaka? Ang palaka, predator. Anong kinakain ng palaka? Lamok. Ang kumakain tama sabi ni Nanay Pat, ang kumakain sa palaka is snake. Ang kinakain ng palaka, lamok. Tama? Tayo anong kinakain natin? Lahat kinakain natin na hayop di ba? Matakaw tayo, no? Jollibee. May ano pa rin yun, di ba? Beef. Tayo pa rin kumakain ng beef, corn beef, di ba? So, yun yung tinatawag na predator. Okay, basahin natin. Mamaya na pala. I am the door or gate.
the function of the gate is to keep the sheep together, no? In the sheepfold during the night, safe from thieves and predators. Okay? So kaya sila pinapapasok doon sa sheepfold. Sheepfold, okay? During the day, the gate is open so that the sheep can go out. Okay? Lumalabas yung mga sheep pag-araw, following their shepherd to find pasture. Okay? Naghanap sila ng mga green pastures kasama ng shepherd. The gate and the shepherd work together for the well-being of the sheep. Okay? O sinabi dito, yung gate nakakatulong, yung shepherd nakakatulong para mapangalagaan ang mga tupa. Pero dito sinasabi that Jesus is both the gate and the shepherd. Siya rin yung gate, siya rin yung door, siya rin yung shepherd. Amen. So, kumbaga, ito yung tinatawag na metaphor. Pag sinabing metaphor, yung isang salita na iba pala yung meaning. Amen. Figure of speech ang tawag dito. Amen ba? So, pag sinabi nga gate or door, ibig sabihin, literal na door ba ito? Hindi po yung ganyang pintong kahoy yan. Kundi ang tinutukoy dito ay si Jesus mismo. I am the door. And then, the shepherd of the same time. He guard and protect his sheep from danger, and he provide for their nourishment, for their life in abundance. Di ba? So, sa spiritual things naman, tayo yung tupa. Amen. Tayo ang tupa ng Panginoon. We are the sheep. Meron pa nga mga kambing di ba? Pero ang mga kambing, inihiwalay yan ng Panginoon. Tayong mga tupa, inihiwalay din ng Lord. Pero ang maganda nun, tayo, protektado tayo ng Panginoon. Amen? Pinapakain tayo ng Panginoon. Sino dito yung nagutom ka sa buhay mo? Meron na ba dito nagutom, hindi ka nakakain? Taas ang kamay ng hindi nakakain, papakainin namin kayo. Diba? Amen ba? So, wala ni isa man sa atin ang pinabayaan ng ating chief shepherd. Okay? Tawagin natin si Jesus na chief shepherd. Pinakamataas sa lahat ng shepherd. Okay? In John 10, verse 1 to 10, ito lang po yung aking kinuha. Actually, ito ay magpo-focus lang sana ako sa 7 to 10. Pero this time, ay kunin na rin natin yung 1 to 10. Okay? Jesus uses a shepherd metaphor to contrast himself with false leaders. He called himself the gate or door for the sheep and explained that he came to give abundant life, while a thief comes only to steal, kill, and destroy. So ito po ay sinabi ni Jesus na contrast. Ibig sabihin, hindi sila pareho, no? Kabaliktaran. Kung ito si Jesus, ito yung mga religious leader. Kasi alam nyo, kaya tinuro to ni Lord, ano? Nung panahon yon, ang mga religious leader, lahat na lang ng ginagawa ni Jesus, minamanmanan, kinokontra, diba? At hindi nila tunay na mahal ang mga tao. Kasi diba, yung mga Pharisees, Sadducees, amen ba? Ang gusto lang nila is makakuha ng something to gain, no? From these people. Ibig sabihin, magkapera sila. Amen? Okay? Anong pwede kong mapakinabang dito sa mga tupa na to? Ganon sila. Kaya sinabi ni Jesus Christ, I am the door, I am the chief shepherd. Okay? So sabi dito, tatlo to, no? Papakilala ko sa inyo. The true shepherd, or si Jesus, entered through the gate. Okay? Siya yung pumapasok sa gate na yon. Walang pwedeng pumasok doon sa gate na yon, ano? O yung pen na kaninang pinakita ko sa inyo. Ang nakakapasok lang doon yung true shepherd. His sheep know his voice and follow him. No? Kilala ng mga tupa ang boses ng kanilang amo. Okay? Meron akong binigay kay Sarah. Ewan ko kung may
papalabas ni Sarah to. Okay? The thieves and robbers. Okay? Sino to? Kumbaga metaphor nga, no? Inihalin tulad sa magnanakaw. Okay? Pag sinabi daw thieves and robber, parehong magnanakaw yan, ano? Pero ang kaibahan, yung thieves nagdi-deceive. Nanloloko, no? Pero yung robbers, sila ay violent. Diba? Yung mga magnanakaw, mga bandido. Talagang papatay pa ng tao yan, di ba? Pero ang kaibahan nitong thieves, sila ay gumagawa ng pailalim. Amen ba? So, naintindihan na natin. False teacher or selfish leaders try to sneak in another way to trick the flock. Amen? So, saan ka makakita ng mga ganito? May mga simbahan tayong kilala, di ba? Marami tayong simbahan na alam. Pero merong shepherd, o sabihin nating pastor, na kumukuha sila ng mga tao from, halimbawa, this church. No? Kakausapin nila hanggang sa lilipat na sa kanila. So, anong tawag doon? Thieves. Amen. Dapat, kung saan yung aquarium mo, ikaw lang ang kukuha ng isda doon. Ikaw lang ang kakain ng isda doon. Ikaw lang ang magpapalaki ng isda doon. Walang pwedeng mangisda sa sarili mong aquarium. Tama. Pero ang nangyayari maraming pangyayaring ganyan na gusto nila, dumami yung miyembro nila. Diba? Tayo kasi hindi madali yung ginagawa natin dito eh. Meron tayong process. Diba? Dumadaan sa discipleship, consolidation, ang mga tao. Kaya pag natapos yan ng soul tree at lumabas yan, may kakayanan na yan na magsalita o magturo. Di ba? Kumbaga tayo yung naghirap, iba ang makikinabang. Kasi kami ganito, no? Pag ikaw ay galing sa ibang church, ang ginagawa namin, hindi ka namin kukonsintihin, ano? Siyempre, kakausapin ka namin, ano ba nangyari? Ba't ka lumipat? Di ba? So, hindi natin, uy, mabuti, nandito ka na. Sige, dali mo dito pamilya mo, magyakag ka pa. Hindi tayo ganun, ano? Kasi bakit? In respect to the other pastor, in respect to that shepherd, kailangan namin kausapin tong miyembro niya o yung leader niya at sabihin, oh sige, for the meantime, dito ka lang ng ilang linggo. Pero pag balik ka na doon. Amen? Unless ayaw na talaga ng tao, nagpaalam na siya, tatanggapin ka ng church na ito. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sabi dito, Jesus is the door. Jesus says, I am the gate. Anyone who enter through Him finds safety, care, and true freedom. Okay? So, pag nandun ka sa kawan ng Diyos, nandun ka sa sheepfold na yon, okay, nandun yung safety, care, and true freedom. Oh, hindi kayong pinipilit ka, di ba? Para sabihin na natin, itong church na to, ito yung sheepfold, di ba? Nandito kayo. You are under our care. Amen. Pinangangalagaan namin kayo. Pinapakain namin kayo. Hindi literal na pagkain, ha? Ng salita ng Diyos. Pero minsan nakakapagpakain din tayo, no? Ng literal na, walang linggo-linggo nga kainan ng kainan eh, no? Walang tigil eh. Diba? So both pinapakain, physical and spiritual. Amen? The phrase, I am a door or I am the gate is found in John chapter 10, verse 9. Ayan, no? Nakita nyo na. Pinalaki na. So, mismong nakaupo dyan si Jesus. Siya yung door. Amen. Kaya sabi dito, truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. Okay? Jesus says, I am the door. If anyone enters by me, he will, anong pangako? He will be saved and will go in and out and find pasture. Amen? Pag pumasok daw sila, doon sa pinto na yon, ay makakasumpong sila
ng kaligtasan, okay? At sila ay makakakain ng malaya. Pwede sa loob sila kumain, pwede sa labas. Kasi ganito yan eh. Ang mga tupa kasi, ano yan eh, sabihin natin turuan yan, turuan. Okay? Kilala nila ang boses ng kanilang shepherd. Sarah, pwede ba natin palabas? Okay? Tingnan natin. Amen. Diba? Nakita nyo? Experiment number 1, yung isang tinatawag niya ang mga tupa. Hindi siya pinansin ng mga tupa. Pangalawa, ikaw naman ang tumawag sa tupa. Tingnan natin kung susunod sa'yo. Wala rin, hindi rin sumunod. Pero nung dumating yung farmer, yung kanilang tagapag-alaga, nung tinawag sila ng farmer, nabosesa nila. Amen? Nabosesa nila ang kanilang tagapangalaga at naglapitan na sila. So madali din silang, kahit sila'y nakakalat sa labas, pag narinig nila ang boses ng kanilang pastol, silang lahat ay isa-isang lumalapit. At kung saan pupunta yung pastol, dadalhin na sila doon sa kulungan, susunod sila. Amen? Galing, ano? Kaya yung boses mahalaga eh, no? Kilalanin mo sino ang pastol mo. Amen? Si Jesus Christ ba ang pastol mo o ang kaaway? Sino ang pinakikinggan mo? Minsan kasi hindi na natin ma-distinguish kung ano yung boses ng Diyos at ang boses ng kaaway eh. Amen? Kalimitan ang nasusunod natin yung boses ng kaaway eh. Kaya nagkakasala. Amen? Kaya nagkakasala ang tao dahil hindi nila kilala ang boses ng Panginoon. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Na paano malalaman yung boses ng Lord? Sige nga, tayong lahat at babasahin na natin. Ngayon pa lang po tayo magsisimula. Okay, ready? John chapter 10, 1 to 10. Sinabi pa ni Jesus. Sabay-sabay, 1, 2, 3. Sinabi pa ni Jesus, sinabi ko sa inyo ang totoo. Kundi umaakyat sa pader ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang dumadaan sa pintuan ay ang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng tagapagbantay sa pintuan at kilala ng mga tupa ang boses niya. Tinatawag niya ang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag inilabas na niya ang mga tupa, nauna siya sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa dahil kilala nila ang boses niya. Sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo ang paghahalin tulad nito, ngunit hindi naintindihan ang ibig niyang sabihin. Next. Kaya muling nagsalita si Jesus at sinasabi ko sa inyo ang totoo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi nila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Meron pa?
Magiging katulad siya ng mga tupa na malayang nakakapasok at nakakalabas ng kulungan at makakatagpo siya ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw upang nakawin at patayin ang mga tupa, kamatayan at pagkawasak ang dala niya sa kanila. Ngunit ako'y napaparito upang magkaroon ng mga tao ng buhay na ganap. Pagpalain ng Lord ang kanyang mga salita. Amen. Puna po tayo. Ayan, ako, ang ganda, no? Ang ganda ng Word of God. Hallelujah. Okay, balik tayo doon, ano? Sinabi pa ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang totoo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi dumadaan sa pintuan, kundi umakyat sa pader, ay magnanakaw at tulisan. Ba? Supposed to be, doon kadadaan, isa lang nga yung lagusan doon no? Kung mapapansin nyo, pwede naman meron dito sa gilid, magbukas sila, no? Pero hindi pwede Kaya dito ka lang talaga dadaan kay Jesus, di ba? So, ang nangyari po ay dahil itong mga magnanakaw at tulisan ay interesado sa tupa, ay aakyat sila ng pader na yon, yung mga bato na yon, at kukunin nila yung tupa. Pwedeng kakainin nila or ibebenta. Di ba? So, yun po yung kahalintulad na sinasabi dito na magnanakaw. No? Ngunit ang dumadaan sa pintuan ay ang pastol ng mga tupa. Okay? Pinapapasok siya ng tagapagbantay sa pintuan at kilala ng mga tupa ang boses niya. Tinatawag niya ang mga tupa sa kani-kanilang pangalan. So, pag ang Panginoon pala, no, kilala tayong lahat ng Lord. Amen? Sasabihin niya, oh, Michelle. Kilala niya. Ano ang apelyido ni Michelle? Michelle L. Bongkoan. Patricia SPL. Di ba? John Bennett DS. Congratulations. Gumraduate. Masarap ba ulam natin? Ayan, congratulations sa lahat ng graduate. Sino ba yung mga gumraduate? Dito? Wala na? Sino? Sino? Reyna. Nasa si Reyna? Nasa taas? Wala. Di ba? So tandaan nyo mahalaga ka sa Lord. Kilala ng Lord ang pangalan mo. Hello, baka sabihin mo, sa dami namin to, hindi ako mapapansin ng Panginoon. Hindi, kilala ka at pati kung ilan yung buhok mo. Alam ng Lord yan. Tama? Amen? Alam ng Lord ang iniisip mo at gagawin mo. Alam ng Lord yung plano mo. Amen? He is the all-knowing God. Si gumraduate to si Sarah. Di ba? Oh, palakpakan natin si Sarah. Sarah Fidelson. Oh, salamat Sarah at narito ka. Okay? Sabi dito, kaya muling nagsalita si Jesus at sinasabi ko sa inyo ang totoo, ako ang pintuan ng mga tupa, ang lahat ng nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Amen? So tayong mga tupa, kilala natin ang Panginoon natin. Alam natin ang boses ng ating Panginoon. Malalaman natin ito sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen. Kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, madideceive ka ng mga thieves and robbers na to. Amen? Pero kung kilala mo ang ating Panginoon, may personal relationship ka sa Kanya, araw-araw nagde-devotion ka, nagbabasa ka ng Bible, nananalangin ka, hindi ka madaling ma-deceive o maloko ng kaaway. Amen ba? Kaya sabi ito, ako ang pintuan ng sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Hello? Ang sinasabi doon ay literal na maliligtas, yung tupa kapag nasa loob sila ng sheepfold. Pero tayong mga tao, in spiritual, literal na, pag tayo ay nanalig sa Panginoong Hesus, tayo ay ligtas.
Tama? Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Tayo ay pinatawad na ng Diyos sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Amen? So sabi dito, magiging katulad siya ng mga tupa na malayang nakakapasok at nakakalabas ng kulungan. At makakatagpo siya ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw upang nakawin at patayin ang mga tupa. Kamatayan at pagkawasak ang dala niya sa kanila. Ngunit ako'y naparito upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. Amen. So tingnan nyo yung mga tupa, oh. Ang tataba nila, di ba? Tayo kaya dito? Tumataba tayo physically? Nabubusog po ba tayo physically or spiritually? Di ba? Sa mga pinag-aaralan natin dito, tayo po ba ay satisfy? Nakuquench ba yung hunger and thirst natin through the Word of God? O nakukulangan ka? Kung nakukulangan ka, pag merong nagsasalita dito at nagtuturo, anong gagawin mo? Para mabusog ka, masatisfy ka, mag-aral ka mag-isa. Mag-devotion ka. Sumamba ka sa Lord habang nasa bahay ka. Amen? Hindi ka pwedeng aasa ka lang dito. Amen? Kailangan ikaw mismo nagsisikap ka, paano ako lalago? Amen? Paano ako makakapaglingkod sa Lord? Alam mo, kaya marami sa atin dito hindi nakakapaglingkod. Kasi hindi kayo nag-aaral. Sorry ha. Hindi kayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Kasi anong ituturo mo sa mga tao, anong babahagi mo sa mga tao, kung hindi ka nagbabasa ng Biblia. Amen? Kailangan ikaw muna ang masatisfy yung hunger mo. Then, magpo-flow yan. At dahil punong-puno ka na, satisfy ka na, isi-share mo na yan. Tama? At mga tao ay maliligtas dahil sa iyo. Hello? May purpose ang buhay natin. Tama? Paulit-ulit na sinasabi dito. Merong gustong ipagawa ang Lord sa bawat isa sa atin. Amen? Alam nyo ba, ang nangyayari sa atin, no? Bilang mga tupa ng Diyos, may mga ibang pinto tayong pinapasukan. Alam nyo ba yan? O, tingnan natin, ano? Sabi dito, what door are you in right now? Ano ba itong drawing na to? Unequally yoked. No? Sabi dito, do not be unequally yoked together with unbeliever. For what fellowship and righteousness with the lawlessness? And what communion was light with darkness? And what accord was Christ with Belial, or what part has a believer with the unbeliever? So, ibig sabihin, maraming nag-aasawa, Christian ka, di ba? So, dapat equally yoke ang mapapangasawa mo. Parang ito inihalin tulad sa baka. 2 baka, merong pamatok sa likod. Sabay silang naglalakad. Sabay silang nagbubungkal ng lupa. Nahihirapan yung farmer? Hindi, kasi equally yoked sila. What about isang baka at isang asno? Ano mangyayari? Maliit yung asno, mahina yung asno, samantalang yung baka malakas, mabilis, tumatagal sa init ang baka, di ba? Pero unequally yoked sila. Hindi sila pareho, hindi sila pantay. Amen? Ganun po yung kapag ang isang babae at lalaki ay magkaiba ng paniniwala. Amen? Kunyari, ikaw ay leader, tapos may nagustuhan ka na hindi Christian. Pinilit mo, no? Di bale, magiging Christian naman yan eh. Dadalhin ko dito sa church. Paano ako nagpapanggap lang? Hindi naman pala. Totoong nakikinig dito. Kundi, kaya lang siya sumama gawa mo. Di ba? So, ang tawag doon, unequally
yoke. Naging nakipag-isa ka sa hindi mananampalataya. So that is a big mistake, na pwedeng magdusa ka kapag mag-asawa na kayo. No? As much as possible, mga kabataan, hindi na yung matatanda, may asawa na yung mga matatanda eh. Pumili ka ng kapatiran o Kristiyano din. Amen? Para pareho kayo. Halimbawa, sige, dito ako aaten sa 13, ikaw doon ka umaten sa malaking simbahan. Magkahiwalay kayo, tapos yung mga anak niya naguluhan. Saan po ba talaga? Ikaw, sumama ka na doon sa tatay mo, ako dito. O di ba ang gulo? Kaya sinasabi dito ng Biblia na hindi pwedeng pagsamahin ang masama sa mabuti. Hindi pwedeng pagsamahin si Jesus at si Bilial. Hindi pwedeng pagsamahin ang righteousness sa unrighteousness. Tama? Kaya yung iba, sige, kaya yan. Maraming beses naman siyang nakarinig. Pero kaya lang yan nandito, gawa mo. Sino ang Diyos-Diyosan niya? Ikaw. Di ba? Kanino niya binibigay yung faith niya? Sa'yo. Exceptional, yung iba naman, may nagtatagumpay sa ganyan, na talagang sumama na rin siya sa asawa niya at nanampalataya na rin siya. Nagbabasa na rin siya ng Bible. Di ba? Buti na lang, ganun na nangyari. Paano kung hindi? Yun yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Paano kung hindi? Okay, next picture. Yun yung isang pinto na dapat na hindi dapat pasukin, Anong tawag dito? Pornography. No? Nakatali ka na sa pornography. Hello? Hindi lang to sa lalaki, ha? Hindi porket lalaki, sila lang yung nanonood ng pornography. According to the survey, mas maraming babae ang nanonood ng pornography. Hello? Tatahi-tahimik ka dyan. Amen? Diba? Ito yung karaniwang ginagawa ng tao sa kadiliman. Amen. So, ayan, wala na siyang magawa. Addict na siya. Next. Meron pa dito yung mga sexual, addiction, no? And then, anong kakahitnatnan? Pagkatapos nun, sabi dito, pornography, sex addiction. Ang susunod pag na-addict sa sex? Masturbation. Maraming nag-ano dito, yung naglalaban, Pwede naman yung masturbation eh. Sabi naman ng isang pastor, pwede. Pwede yun. May nag-preach na ganon, pwede daw yung masturbation. Dahil nature daw yun. Pero habang ginagawa niya yon, may iniisip siya, di ba? May iniisip siyang malaswa. Hindi naman siya kasal. Di doon papasok yung sin. Tama po? Naintindihan ba natin, mga kabataan? Baka meron rin nagmamasturbate. Di ba? So, ang susunod doon ay mabubuntis. Tama. Hindi lang, pag may partner, mabubuntis. Pero kung walang partner, hindi. Ito, itong abortion, okay? Ito yung fetus pinapatay para hindi na ipanganak. Di ba? Or sasabihin, dugo pa lang naman yan eh. Tao yun. Hello? Tao na po yan. Ilang weeks pa para makita yung kumpleto na yung kanyang pagkatao. I think mga 4 to 5 months, buo na yun eh. Di ba? Tapos sasabihin niya, ipapa-abort ko to. Kasi ang dami ko ng anak. Di ba? Kasalanan sa Panginoon. Amen? Lalo na yung mga premarital sex, tapos nabuntis, tapos ipapalaglag. Pupunta dun sa Quiapo, bibili ng mga yung mga iniinom na dahon-dahon or ugat. One time, merong akong kaibigan, gano'n, nabuntis siya. And then, may boyfriend siya, nabuntis siya.
Sabi ko, ba't hindi pa kayo mag-asawa? Student pa ako noon, ano? Yung kaibigan ko na babae. And then sabi niya, may asawa na pala to yung boyfriend ko. So, paano yan? Pautangin mo na lang ako dol ng 300 pesos. Bakit? Wala, bibili lang ako ng pampatunaw or pampa-abort ng bata. Yung iinom lang daw siya. Sabi ko, hindi. Kahit wala akong alam sa ganyan, pero alam kong masama yan. Kahit may pera ako, hindi ako magbibigay sa'yo. So, nangyari, paano yan? Hindi ikaw, palakihin mo na yung bata na yan. So, ang nangyari, dahil hindi ako nagbigay ng 300 pesos, sabi, tulungan mo ako. Parang ako pa may kasalanan, ano? So, ang nangyari is, nakitira siya doon sa boarding house namin, and then, nung isilang niya yung bata, may mga tumulong, mga Christian doon sa UBC, mga kaibigan namin. So, ang ginawa niya is, gusto niya mag-work, iniwan niya doon sa bahay namin, yung bata, at yung nanay ko ang nag-alaga. Diba? Kasi hindi pwedeng i-abort So, yung bata naging tao, lumaki. Ngayon siya ay nasa 30 plus na, inaanak ko siya. Diba? Magaling siya sa animation. Amen. Palakpakan natin si Lord. No? Binata pa yon hanggang ngayon. 30 plus na. Diba? At napakatalino. At alam niyo ba ang nangyari doon sa babae? Hindi na siya doon sa pangalawang, yung lalaking napangasawa niya. Hindi sila nagkaanak. Tingnan mo, buti na lang, hindi mo pinalaglagyan. At least ngayon may isa ka pa. Amen? Kung pinalaglag mo yan, wala na. Kayong dalawa, hindi rin kayo magkaanak. Amen? So, kasalanan sa Diyos, ang pornography, sex addiction, masturbation, and abortion. Okay, meron pang isa. Sabi dito, vape. Sabi natin, vape. Sino dito nagbe-vape? Yung parang pugon yung bibig. Tapos, ang galing mo sa O. Yung iba, heart. Naalala ko tuloy si Kenneth dito Napagkamalan sa Muntinlupa na nagbe-vape. Yan. 63% of users aged 15 to 24 did not know the product always contain nicotine. No? Mas matindi pa po ito sa sigarilyo. Marami na po ang nagkakaroon ng sakit ngayon dahil sa vape. Nagkaroon na sila ng mga cancer, sa baga. Kasi chemical yan At meron din siyang nicotine. No? Kaya tigilan mo ang pagbe-vape. Ay, sosyal. Pwede pa pag ganyan ka, no? Amen. Okay? Pwedeng itong pinto na to ang pasukin mo Hello? At maging addict ka na rin dyan. Anong next? Ito, gustong-gusto ng marami to. Next. Ano yan? Game addiction. Hello? Natatamaan tayo. Game addiction. Ang ganda ng computer niya. Kompleto. Ang sabi dito, health risk of video. Game addiction. Ano raw nangyayari kapag addict na ang isang tao sa paglalaro? Hello? Sabi dito, lack of social engagement. Hindi na nakikisalamuha. Laro na lang ng laro. Hindi na lumalabas ng room. Sabi dito? Problem concentrating. Hindi siya makapag-concentrate. Kunyari, nag-aaral siya. Tapos, pagdating sa bahay, laro. So, nangyayari is, yung kanyang pag-aaral ay, bumabagsak siya. Kasi hindi na siya makakonsentrate. Ang nasa isip niya, ay, kailangan ko mag-level up. Okay, pangatlo, poor hygiene. Anong ibig sabihin ng poor hygiene? Hindi na naliligo. Hindi na nagtututbrush. Hello? Hindi nagpapalit ng damit.
Ang baho. Di ba? And then, lack of adequate sleep. Hindi na rin natutulog. Nakatitig na lang. Failure to complete school, family, and work-related obligation. Hindi na naglilinis ng bahay. Pagkakain, hindi nagliligpit. Naging tamad na. No? And then, meron na siyang anxiety, irritability, anger, and agitation. So, pag halimbawa, sinaway mo, nagagalit. Huwag niyo nga akong istorbohin. Saraduhan niyo yung pinto. Lagi siya sa dilim. Ayaw niya ng liwanag. Amen? And then, loss of appetite. Wala na siyang ganang kumain. Reduce physical exercise. Wala na ring exercise. Di ba? Nandun na lang siya sa kwarto niya. Amen? Meron akong kakilala, yung anak niya, napabayaan niya sa kalalaro ng computer. Tapos, ang nangyari, naiirita na tong nanay. Wala silang magawa sa anak nila. So, ang ginawa niya is, tama na yan. Pinapagalitan niya araw-araw. Pero, yung bata, hindi na lumalabas, hindi na rin nag-aaral. At nagkaroon na siya dahil sa kakapanood niya ng mga ganito, nagkaroon siya ng, yung problema sa identity. Lalaki ba ako o babae? Kasi paglabas niya, yung mga satanista naman ang nakakasalamuha niya. So, nagkaroon siya ng doubt kung lalaki ba siya o babae. Sinusuot niya na yung damit ng nanay niya. Ay, nako. Diba? So, naguluhan na, na-confused na. And then one time, sabi nung nanay, ayaw mo talagang lumabas, ha? Hinugot ng nanay yung computer. Alam niyo yung nangyari? Nagwala yung binatilyo na yon. Pinagbubugbog siya. Sinuntok siya ng sinuntok yung nanay niya. Walang nakasaway. Nakatingin lang yung tatay, lolo, natulala. At nilabas yung nanay niya from the room, ginaladgad. Grabe, no? Yung palang nagagawa pag game addiction na. Huwag mo na antayin makapunta ka sa level na yon. Na baka bugbugin mo na yung asawa mo. Bugbugin mo na yung anak mo. Amen. Kasi bakit? Satanic yan di ba? Alam niyo yung mga nilalaro nyo? Yang mga mukha na yan, ng mga nilalaro nyo, makikita yan sa impyerno, yung mga mukhang yan. Hello? Yung mga gumagawa niyan, yung mga nagdo-drawing, inspired by the devil yan Meron nga akong kilala, no? Isa pa to, no? Binatilyo din. Matagal na to. Kilala ni Nanay Pat yun. Magaling siyang mag-drawing, yung bata, di ba? Kaya lang, tuwing makikita namin yung drawing, mukhang demonyo yung mga dinodrawing niya. Sabi namin, saan niya nakukuha tong mga gantong itsura? Ibig sabihin, he is inspired by the devil. Akala lang natin, uy, ano yan, okay tong game na to Labubu. Di ba yung mga labubu? Sino dito yung may labubu? Lalabubu. Anong uso ngayon? Iba na. Squishy naman, squishy. Di ba? Amen? Tapos yung anak ko one time, nag-uwi siya ng yung, hindi siya si labubu, ay yung kulay violet. Alam mo yung Gwyneth? Yung meron dito, parang witch. Parang witch yung pero manika siya. Sabi niya, may nagbigay daw sa kanya. Sabi ko, alisin mo yan sa room mo. Bahala ka. Ewan ko, nawawala na doon sa room Baka tinanggal na kasi wala, hindi siya titigilan ng kaaway kapag nandun yun, yung manika na yun. Ang ganda pa naman. Ang laki. Mahal pa siguro ang bili doon, So, akala lang natin, okay lang yung mga bagay na ipinapasok natin sa bahay natin, sa kwarto natin. Pero malaki ang nagiging papel nun sa buhay natin. Amen? So, kaya wag na natin tangkain, pumasok pa dito sa mga pinto na to. Amen?
Sa mga pinto na yan, merong kapahamakan na nag-aantay sa'yo. Amen? Kaninong pinto ka papasok? Kay Jesus. Amen? Doon ka pumasok kay Jesus sa pintuan. Tama? Sabi dito, those who climb into the sheepfold is a furtive way, are thieves and bandits who do not care about the sheep but only about their own gain. O yan, pinakita ko na sa inyo, ha? O, yung kaninang in-explain ko, no? Hapyawan lang uli natin. By contrast, the shepherd entered the sheepfold openly by means of the gate. He is recognized immediately by both the gatekeeper who opened the gate for him and by the sheep who know his voice. Tingnan nyo, oh. Sample lang naman yan, ano? Pumasok siya sa pinto, kasama niya yung mga tupa. Di ba? Umakyat ba siya sa pader? Hindi. Di ba? Pag magnanakaw, umakyat yan sa pader. Amen. Pero kapag shepherd, pumapasok yan sa tamang daan. Tama. When he called his sheep by name, they follow him and he lead them out to pasture. The sheep will not follow a stranger, but instead will flee from one whose voice they do not recognize. Ayan, no? Tingnan niyo yung isang tupa. Narinig niya, Michael, sabi nung tupa, opo, pastor. Di ba? Yung iba hindi pa tumitingin eh kasi hindi naman tinawag yung name nila eh. Pero nung tinawag na Michael, bigla si Michael umano, no? Present. Di ba? Alam ng Panginoon o alam natin dapat ang boses ng ating Panginoon. Amen? How do we know the voice of God? Eto na. Discerning God's voice involved. Paano mo raw madidiscern? Yung boses ng Diyos. Number 1, comparing what you hear to the Bible. Minsan kasi ganito eh. Ay, narinig ko sinabi ni Lord. Pero walang basihan sa Biblia. Hello? Kailangan, kung may narinig ka, ano ba yun? Audible voice ni Lord o kay devil? So, makikita mo yan sa pagbabasa ng Biblia. The Lord will confirm it through His Word, His Bible. Amen? Okay. Kapag yung narinig mo o nabasa mo, meron kang kapayapaan. Amen? Meron kang plano, tapos meron sinabi sa iyo si Lord, meron kang, minsan, panaginip, ano? Ano ba yung? Totoo ba yung panaginip? Hindi rin natin sure yun, di ba? Malay mo, nasa subconscious mo lang yun, kaya ka na naginip, ano? Ang pinaka-safe talaga is yung Word of God. Doon mo na malalaman ang boses ng Diyos. And then, yung getting advice from wise friend or from your pastor or leader. Di ba? So, kukonsider ko to, Lord, kasi maraming mga mananampalataya ang nakausap ko at isa lang ang sinasabi nila. Isa lang yung pinapayo nila. Di ba? So, doon natin malalaman na ang Panginoon talaga ang nagsasabi nun sa atin. Tama ba? So ako kasi ganun ako. Pag meron akong major decision na gagawin, I seek the Word of God. I seek His Word. Kagaya nung palipat na kami dito from Manila, papunta rito sa Naik. Yung time na yan, ano? Sabi ko, Lord, aalis ba talaga kami dito? Talagang aalis kami dahil kinuha yung bahay na tinirhan namin So lumipat kami sa ibang bahay. And then sabi ng Lord sa akin, yung Joshua 1:9, sinabi ng Lord yon, do not be afraid, do not be terrified, for the Lord your God is with you wherever you go. So, ang lakas ng dating ng word na yun sa akin. Kaya pinanghawakan ko yon. Sabi ng babae na kaibigan ko, ba't kasi aalis pa kayo? Dito na lang kayo.
Sabi ko, may word akong na-receive kay Lord. So mararamdaman mo yun eh. Ang lakas, ang strong yung discernment mo dun sa word of God na yon. Amen? Kaya, kung maganda yung mga advice sa atin ng ating mga kaibigan o ng ating mga leaders, maaring yon ay word ni Lord or voice ni God. And then, kung ano yung nakuha mo, merong basihan sa Word of God. Amen? And then, God's boy matches his character. Okay? Pag boses ng Diyos, makikita yon sa karakter ng Diyos. Ang Diyos ay kalmado. Hello? And He never break the rule of Scripture. Okay? Hindi nagkokontrahan yon sa salita ng Diyos. Diba? Yung character ni Lord, kasi tingnan nyo, pag kalooban ng Diyos, merong kang peace. Hello? Merong kang peace sa decision mo na yon. Amen? Pero pag hindi kalooban ng Diyos, ang gulo-gulo ng isip mo. Amen? Ang gulo-gulo ng isip mo, hindi mo alam ang gagawin mo. Diba? Malalaman mo yung kalmado ka. Kahit anong marinig mo sa iba, hindi, ito yung binigay ni Lord sa akin. Alam ko, ito yung kalooban ng Panginoon. Lord, bahala ka na po. Kung saan mo ako dadalhin, Panginoon, gabayan mo ako. Amen? Kasi unti-unti i-unfold ni Lord yun eh, yung plano niya sa buhay mo. Lord, ba't ba ako napapunta dito sa TBC 13? Kasi may plano ang Diyos sa buhay mo. Amen? Hindi aksidente na nandito ka. Tama? Sabi dito, tayo daw, mga naglilingkod sa Diyos, ay mga under shepherd. Okay? Huwag nating papagkamalan na tayo yung shepherd, tayo yung chief shepherd. Hindi po tayo ang chief shepherd. Hindi yung pastor ang chief shepherd. Kami po ay under shepherd lang. Sabi dito, an under shepherd is a spiritual leader, pastor, or elder. Okay? Sino dito yung spiritual leader? Taas ang kamay. Pastor, elder. Taas ang kamay. Okay? O, hindi natin alam kung anong natin. Leader ka, taas ang kamay. Taas mo, nahihiya ka eh. Be proud that you are a leader. Tama. Meron kang hawak ng mga tao, meron kang cell group. Leader ka. Tama? So sabi dito, guide a church congregation under the ultimate authority of Jesus Christ, who is the chief shepherd, emphasizing servant leadership rather than dominance over the flock. Hindi tayo yung mayabang, no? Hindi tayo ay mga servant leader. Tama? Ikaw yung leader, ikaw yung nagsisilbi sa mga nasasakupan mo. Hindi yung, halimbawa, si Kuya Kenneth, may mga tao yan. Kuya Kenneth uli, no? Kuha mo ako tubig. Nagugutom ako, ibili mo ako dun sa Jollibee ng Di ba? So, hindi dapat ganon, Amen? Servant leadership tayo rather than dominance over the flock. So sabi dito, we are His true under-shepherds. Amen. Sino yung mga under-shepherd? Taas ang kamay. Para kung naiintindihan natin. Privilege is to bear His love and to add our own love to friends and neighbor. Yun ang trabaho natin, mahalin yung ating kapwa. Mahalin ang mga kapitbahay natin. Feeding, tending, and nurturing them as the Savior would have us do. Anong pinapagawa sa atin ng Lord? Tayo ay pakainin natin sila. Tama? Tama? Tayo na ngayon ang inatasan ng Lord. Wala na si Jesus, nasa taas na, nasa langit na. So tayo na yung inatasan na magpakain sa mga tupa. Mag-alaga, pakainin ng masustansya. Tama? Naintindihan natin? Sabi dito, verse dito about pinuno ng iglesia. Okay, basahin natin. Sabay-sabay tayo.
Ready? Go. Sa mga pinuno ng iglesia, may nais akong ipakiusap. Magbasa tayo lahat. Paghihirap ni Kristo at makikibahagi rin sa kaluwalhatiang ipapakita sa atin sa kanyang muling pagdating. Alagaan ninyong mabuti ang mga mananampalatayang nasa pangangalaga nyo. Okay? Tulad sila ng mga tupa at kayo ang mga pastol nila. Dapat taos-puso ninyo silang papangangalagaan dahil ito ang nais ng Diyos. Hindi dahil sa napipilitan lang o dahil sa may hinihintay kayong kapalit, kundi dahil sa nais talaga ninyong makatulong sa kanila. Huwag kayong maghahari-harian sa mga mananampalataya na ipinagkatiwala sa inyo, kundi maging halimbawa kayo sa kanila. Unang Pedro 5:1 hanggang 3. Di ba? Ano sabi? Tayong mga under shepherd, anong gagawin natin sa mga tao na pinagkatiwala sa atin ng Diyos? Alagaan niyong mabuti ang mga mananampalatayang nasa pangangalaga niyo. Amen? Alagaan niyo yon. Kung binigyan ka ni Lord ng 10 bata, alagaan mo yung 10 bata na yon. Hanggang lumaki yan. Huwag mong balawalain ang bata. Tama? Kung binigyan ka ng 5 sa iyong grupo, alagaan mo yan at hayaan mo rin silang mag-imbita. Matuto rin silang magturo o ihayag ang salita ng Diyos. Amen? Hindi yan mananatiling ikaw lang ang may alam at laging ikaw na lang ang nagtuturo. Tama? Ang mabuting leader is kaya niyang i-transfer kung ano yung natutunan niya dun sa ibang tao. Hindi siya nai-insecure kung ang mga tao na yan ay mas magaling pa sa kanya. Amen? Yun yung binigay ng Lord sa kanyang gift tingin mo, mas gumaling pa to sa akin ako nga, leader lang ako, siya naging pastor pa. Hello? Tinawag siya di ba? At be proud kasi ikaw yung ginamit ng Lord para yung tao na yan ay ma-fulfill yung purpose ni God sa buhay niya. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sabi dito, Paul's command, at pagdating ni Kristo na siyang pinunong pastol, tatanggap kayo ng gantimpalang napakaganda at hindi kukupas kailanman. Wow! May regalo sa atin ng Panginoon. May reward si Lord sa atin. Tama? Sabi doon, tatanggap kayo ng gantimpala. Kaya yung mga pagpapagal mo dito, lahat ng suportang binibigay mo, physical man o financial or whatever tulong ang nagawa mo sa simbahan, ano sabi doon? Tatanggap kayo ng gantimpalang napakaganda at hindi kukupas kailanman. Baka magkaroon kayo ng crown of life. Amen? Crown of righteousness. Mga corona na ginto. Amen? Huwag ka nang bumili ng ginto dito, mahal ang ginto. Amen ba? Doon ka na lang, intayin mo. Pag galingan mo na lang dito, sipagan mo, buong puso, naglilingkod ka, nagwawalis ka, itatapon ka ng basura, naglilinis ng CR, do it for the glory of God. Amen? At ang gantimpala ay nag-aantay sa'yo. Tama? Eto, para sa mga kabataan. Kayo namang mga kabataan, ano sabi doon? Magpasakop kayo sa matatanda. Hello? At kayong lahat na mga mananampalataya, sa mga mananampalataya, magpakumbaba kayo at maglingkod sa isa't isa. Okay? Dahil sinasabi ng kasalutan, kinamumuhian ng Diyos ang mga mapagmataas, ngunit kinakaawaan niya ang mga mapagpakumbaba. So dito, may command sa mga kabataan. Ano sabi? Magpasakop kayo sa matatanda. So ang tinutukoy dito is, dito sa church, meron ditong matatanda. Taas ang kamay ng matatanda. Physically, matatanda. Pero,
meron tinatawag na matatanda ng iglesia. Elders. Ang sabi doon, magpasakop kayo. Amen? Hindi yung, kasing edad ko lang naman yan eh. Ba't ako gagalang dyan? Ba't ako magpapasakop dyan? Hindi. Yun ang command ni Lord. Amen? Ang sabi dito, magpakumbaba kayo. Lahat ng mananampalataya. Okay? Magpakumbaba at maglingkod sa isa't isa. Amen? Meron pang isang verse dito. And sabi dito, and I will give you shepherd according to my heart, who will feed you with knowledge and understanding. So, itong sinasabi ng Panginoon doon sa Jeremiah chapter 3 verse 15, no? Sabi niya doon sa mga tao, I will give you shepherds according to my heart. So, ito yung sinasabi ng Lord na yung shepherd mo, sino ba ang shepherd ng church na to? Pastor, di ba? Ang pastor mo ay galing sa puso ng Diyos. Amen. Ayan, no? According to my heart, sabi ni Lord, who will feed you with knowledge. Tinuturuan namin kayo ng knowledge and understanding. Para maintindihan nyo, ano ba yung salita ng Diyos? Ano ba yung seventh statement of the Lord Jesus Christ? Ano to? Di ba? So kami, nauuna kaming kumain, no? Nauuna kaming masatisfy. Ibig sabihin, nag-aaral kami, nagbabasa kami, nagre-research kami, nagpupuyat kami, gumagawa kami ng PowerPoint, presentation. Nauna na kaming kumain. Nauna na kaming lumakas. Nauna na kaming natuto. Then, yung mga natutunan namin, ibibigay namin sa inyo. Amen? Para mabusog kayo at kainin nyo yung mga word na yon. Amen. Kung hindi ka pa kontento, pag-aaralan ko yung PowerPoint ni Mami Dol. Hello? Yung iba nakatingin na lang wala nang sulat-sulat Alam mo, magsisisi ka pagdating ng araw na wala ka man lang sa ulo ni isang verse sa Bible. Lahat tayo tandaan natin meron tayong kanya-kanyang pananagutan sa Diyos. Tama? Hindi mo pwedeng, pastor naman yung tatay ko carry niya na ako. Christian naman yung friend ko okay na rin siguro ako. Yung kapatid ko, Christian, okay na rin ako. Masipag yung kapatid ko, leader siya, okay na din. Hindi. Individually, haharap tayo sa Panginoon. Amen? Huhusgahan tayo according sa ginawa natin dito sa lupa. Kaya ikaw, tingnan mo yung sarili mo. Ano ba ako? Ano bang ginagawa ko ngayon? Naglilingkod ba ako? Amen? Kung hindi ka naglilingkod, gumawa ka na ng paraan. Mag-connect ka na sa mga cell leaders. Kuya, ano bang pwede kong gawin? Pwede ba ako sumama sa iyong humayo para matuto ako? Kuya, ate, gusto kong maglinis ng church. Amen. Anong araw ang youth? Anong week? 4th week. Sumama ka. Hello. Para ipagkatiwala ng Lord sa atin ang lupang ito. Tama? Yan. And then sabi daw, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Sa Tagalog, sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. So yun yung sinasabi ng Lord sa atin, na mahalin natin ang isa't isa at paglingkuran natin ang isa't isa. Amen? And in John 10, sa verse 6, kaya inisa-isa lang po natin ang bawat verse. Verse 6, the listener do not understand this comparison. So, sa verse 6, sinasabi dito, hindi naunawaan ng mga religious leader ang sinasabi ni Jesus. Hindi po talinhaga yung sinabi ni Jesus. Ito ay figure of speech or metaphor. Inahalin tulad itong mga bagay na to, sa isang shepherd, sa isang thieves, okay?
sa isang door. Amen? At ang meaning nito ay binigay ng Panginoon. Tama? Tayo po ba'y nakakakilala, nakakaintindi? Hello? So, hindi tayo kagaya ng mga religious leader. Pharisee, Sadducee, hindi tayo katulad noon. Kasi tayo ay binigyan ng pangunawa ng banal na spirito. Amen? Sa verse 7 to 9, Jesus clarified that He is the gate or the door for the sheep. Anyone coming before Him illegitimately is a thief, but those who enter through Jesus find safety and salvation. So kung doon ka daw dadaan sa pintuan na kung saan ito ay ang ating Panginoong Hesus, meron kang safety and salvation. Amen? Yun ang pangako ng Diyos. And then in verse 10, Jesus contrasts the thief who steal and destroy with himself. He bring eternal life and life in its fullest, most abundant measure. Sa John 10:10 yan, no? Na sinabi dito, kabaligtaran ng Panginoong Hesus ang mga taong tinutukoy dito. Amen? Kaya nga, ipinreach niya to eh. Bakit? Wala silang iniisip. Babasahin mo yung previous verse. Mula pa sa verse 7, 8, 9. Di ba? Chapter 10 na to. Makikita mo doon yung ginawa ni Jesus sa mga himala. Nagpagaling siya ng bulag, di ba? Nagpagaling siya ng crippled. Pero itong mga ito, walang pakialam ang mga religious leader. Gusto lang nila magkaroon ng pera through this sheep or through these people. Amen? Pero si Jesus Christ, pinakita niya, ako ang pintuan at ako ang mabuting pastol. Amen? Next week, meron pa po tayong topic about that. Ito ay nakuha ko lang sa verse na naka-assign sa akin. From chapter 10, 1 to 10. Yun lang po yung inano ko. Kaya sabi dito, the thief comes only, basahin natin, to steal, kill, and destroy. Yun lang daw ang trabaho ng mga magnanakaw, no? Para magnakaw, para pumatay, at para manira. Amen? So doon po galing to, no? Doon sa mga umaakyat doon sa pader at nagnanakaw ng tupa. Kaya merong gantong word na John 10:10. Sa ulo ba natin tong John 10:10? Napaka-pamilya ng verse na to, di ba? Palagi nating naririnig to. So ang pangalawang sentence, I came that they may have life and have it abundantly. Amen? So, hindi ka na doon sa parte ng mga tip. Di ba? Hindi ka na doon. Dito ka na sa kay Jesus. Pumarito ang Panginoon para magbigay ng buhay at bigay ito yung abundant life. Amen? Bakit po ako mahirap, Mami Dol? Ano bang ibig sabihin ng abundant life na sinasabi ng Lord dito? So dito meron akong two voices, ano? Dalawang boses na pwede mong marinig. The voice of Jesus, the Good Shepherd, anong ginagawa? He guides you to safety, to salvation. No? Ginaguide tayo para maging ligtas tayo at makuha natin yung salvation. Offer life that is full and rich. Diba? Nagbibigay ng kayamanan. Okay? So kasama na pala yung kayamanan dito, no? Yun ang ibig sabihin ng voice ni Jesus na Good Shepherd. Offer life that is full and rich, and call you by name and lead you out into peace. Grabe, no? Tinatawag tayo ng Panginoon sa pangalan natin at nangunguna siya sa atin para magkaroon siya ng kapayapaan. Amen? Pangalawa, the voice of a thief. Uy, may boses din yung thief, no? Yung magnanakaw. The stranger. Ibig sabihin, hindi kilala ng mga tupa ang stranger. Yung anak mo ba, pag may stranger, hinahayaan mo lang? Makipag-usap yung anak mo? Di ba sinasabihan yung anak mo, don't talk to stranger.
Di ba? Sinasabihan natin yung mga bata, pag hindi nyo kilala, huwag kayong makipag-usap. Pag di nyo kilala, huwag kayong tatanggap ng inumin o candy. Hello? Di ba? Ganon din tayo. Dapat aware tayo, no? Kung boses ba ito ni Jesus o boses ito ng magnanakaw. Sabi ito, seek to deceive, trap, and ruin. Yun ang gawain ng magnanakaw. Come to steal, kill, and destroy. Promote path away from the truth and safety. Wala. Puro kaguluhan, kapangitan, kahirapan, yun ang ibibigay ng kaaway sa'yo. Diba? Kontra sa kay Jesus Christ. Sabi ni Jesus, I have come that you may have life. Okay? And have it abundantly. Amen ba? So sabi dito, hindi daw sa pera lang yan, ano? Hindi lang yan sa pera. Kundi, meron kang fruit of the Spirit. Okay? Ano ba yung fruit of the Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control, humility. Isang bunch yun. No? Wala raw law na against dito. Tama? Lahat yan ay kabutihan. So, pag sinabing abundant life, meron ka nito. Amen? Meron kang peace, meron kang kagalakan sa buhay. May bonus ka pang kayamanan. Hello? Nung naging Christian ka ba, lalo ka naghirap? Hindi naman, di ba? Nung naging Christian ka, napansin mo, gumanda na yung buhay mo. Naging magaan na yung pakiramdam mo. Free from sin, free from condemnation ka na. Amen? Kahit ano pang sabihin ng mga tao, hindi ka natitinag. Kahit sirain pa nila yung pananampalataya mo, nagpapatuloy ka pa rin. Tama? Amen? Kaya sabi dito, whose voice are you listening? Kaninong boses ang pinakikinggan mo? God's voice o Satan's voice? Boses ba ni Satanas o boses ng Diyos? Pag boses ng Diyos, steals you, leads you. Pag steals you, ibig sabihin, hindi ka natitinag, di ba? Ano man ang nangyayari sa paligid mo, umaraw, bumagyo, nananatili kang matatag, ano man ang sitwasyon. And then, leads you, pinangungunahan ka ng Panginoon. Reassure you, di ba? Anak kita, may kaligtasan. Kaligtasan ang matatanggap mo. May buhay na walang hanggang ka, anak. Enlightens you. Di ba? Binibigyan niya ng linaw ang iyong kaisipan. Ganon pag boses ng Diyos. Encourage you. Di ba? Pagkabaliktaran naman, si Satanas, kaya dapat malaman niya yung mga kapatid, no? Satan voice rushes you. Lagi kang minamadali. Di ba? Nai-stress ka tuloy. Pushes you. Tinutulak ka. Frighten you. Tinatakot ka. Confuse you. Naguguluhan ka na. Discourage you. Di ba? Para matakot ka na, huwag mo nang ituloy yan. Huwag ka na magtapos ng SOL. Tumigil ka na. Ganun ang kaaway. Amen. Kaya pag may nagpapayo sa'yo na mali yung pinapayo niya, huwag mo naman sabihin, ikaw, boses ka ni Satanas. Di ba? Huwag mo naman sabihin ganun, ano? Madidiscern mo lang yung tahimik ka lang. Then, ipanalangin mo na lang yung tao na yon. Tama? Na yung tao na yan ay makakilala rin sa Panginoon. Tama? Living the abundant life. Amen? So, ito yung gusto nating mangyari sa atin, na tayo, bilang mga anak ng Diyos, ay mamuhay ng may kasaganaan. Tama? Tayo tayong lahat. Tayo tayong lahat. Itong pamilya na to, napapansin nyo, they are living in abundant life. Tama? Ang mga pamilya ba natin ay nililid natin sa abundant life? Hello? Hindi lang ito pera, material na bagay ang tinutukoy dito. Amen? Kapag ikaw ay pumasok doon sa pintuan, pumasok ka doon kay Jesus, sa pintuang yon. Amen? Pangangalagaan ka niya. Amen?
Hindi ka niya pababayaan. Ililid ka niya sa tama. Bubusugin ka ng Panginoon. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Pero kung ikaw ay nakinig sa mga magnanakaw, kay Satanas, doon ka lang sa labas. Wala kang protection. Amen? Parang ako, ganito rin ang pananaw ko, no? Pag nasa loob ka ng church, secure ka. Amen? Ligtas ka dito. Ibig sabihin, alam mo na ang tinuturo dito ay Word of God. Amen? Alam mo na walang tinuturong mali dito. Pag nandito ka sa piling ng Lord, nagbabasa ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos, safe ka. Papunta ka sa nais ng Panginoon. Amen? Pero kung nasa labas ka lang, pag Sunday hindi ka sumisimba, anong mangyayari sa'yo? Unti-unti nang ninanakaw ni Satanas lahat ng alam mo, lahat ng narinig mo sa Bible. Nakatapos ka ng SOL 3, lahat na nakawin ng kaawayan. Tama? School of Leaders 3, nakatapos ka, wala kang ginagawa. Lahat yan na nakawin ng kaaway. He will steal, kill, and destroy you. Ibabalikan niya sa dati mong buhay. Tama? Magkakasala kang muli. Mababackslide ka. Kapag nandito ka, nandito action. Mga kapatiran na nanalangin para sa'yo. Amen? Ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat dito sa simbahang ito. Tuwan-tuwa tayo, di ba? Amen? Palakpakan natin si Lord. Tingnan nyo, ha? Kapag may nag-graduate dito, tuwan-tuwa tayo. Tama? Mas natutuwa pa tayo, hindi naman tayo yung nanay. Pero tuwan-tuwa tayo. Proud tayo, yung kapatid natin nakapasa. By the way, yung anak ko nga pala po ay nag-graduate na rin. August 20, na-receive niya yung medal. Uy, may medal. Cum laude. Palakpak sa Lord. Alam ko proud kayo sa aming anak. Amen? Proud tayo sa mga gumraduate. Ito yung sinasabing abundant life. Amen? Pero the moment na lumabas ka sa kawan, nag-iisa ka na lang dyan, walang tutulong sa'yo, walang mananalangin sa'yo. Tama? Kasi wala ka na sa puder eh. Pero hanggat nagpapasakop ka, hanggat nandito ka, nandito kami para sa'yo. Amen? Pero pag nagpaalam ka na, umalis ka na, ipapaubaya ka na namin doon sa pinuntahan mo. Tama? Ang pamilya ni Nanay Bahi po ay namatayan. Nandun pa siya, si Laura, no? Kailan po ang libing? Baka Martes? Nakikiramay po ang buong Balik Cathedral. Kita nyo, no? Kapag may namatayan, andun tayo. Nakasuporta tayo. Amen? Sige po, taas natin ang ating mga kamay. Pasalamat tayo sa Panginoon. Hallelujah. Glory to God, O Lord. Kausapin mo ang Panginoon this time. Doon sa mga narinig mo, na mga pinag-aralan natin, anong nakuha mong aral? Kapatid, wala ka na sa kadiliman. Nasa kaliwanagan. Huwag mo nang hayaang makabalik ka pa doon sa kadiliman na yon. Maglingkod ka sa Panginoon. Tumulong ka. Mahalin mo ang Panginoon. Mahalin mo ang kapwa mo. Yun ang gusto ng Lord. Binigyan na tayo ng Panginoon ng abundant life dito sa lupa. Huwag nating sayangin yon, kapatid. Huwag na tayong magpalinlang pa sa boses ng kaaway. Sumunod tayo sa Panginoon. Sumunod tayo sa Chief Shepherd. Sumunod din tayo sa Under Shepherd. Hallelujah. Lumapit ka ngayon, kapatid, sa Panginoon. Manalangin ka ng pagtanggap sa Panginoon. Kay Jesus bilang Panginoon
at tagapagligtas ng iyong buhay. Nais mo bang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Sumunod ka sa panalangin ito, kapatid. Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa inyo. Nagpapakumbaba. Sumasamo, Lord, na ako ay tulungan mo sa kalagayan ko. Lord, nagsisisi na po ako sa aking mga kasalanang nagawa. Patawarin mo po ako. Sinusuko ko po lahat ng ito sa iyo. Lahat ng mga nabanggit na kasalanan, patawarin mo po ako, nakagawa po ako ng masama. Nakapanood po ako ng mga pornography. Lord, nakapag-vape ako, nakapag-inom ako, nakapag-sigarilyo ako, Panginoon. Lord, bumatol ako sa isang tao. Patawarin mo po ako. Nagawa ko po yung masturbation, Lord. Lord, patawarin mo ako. Linisin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Cover me with the precious blood of Jesus Christ. Lord, marami pong salamat. Nananampalataya po ako sa inyo na hinugasan mo na ang aking mga kasalanan nung namatay ka doon sa krus ng Kalbaryo. Lord, salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Purihin ka, Panginoon. Amen. Amen. Ako na lang po ang mananalangin sa bawat isa. Panginoon, salamat po sa mensaheng ibinigay mo sa amin. Lord, we learned something today, Lord. And hayaan mo, Panginoon, na magpag-guide kami sa iyo. Ikaw ang aming mabuting pastol. Ikaw ang aming door na kung saan dadaan kami sa tamang landas. Kaya, Panginoon, purihin ka. Pinasasalamatan ka namin. Pagpalain mo po ang mga anak mo na narito, Lord. Ano man yung pinapagdaanan nila ngayon, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, tulungan mo po sila. Lord, makawala sila sa anumang kadiliman o gawa ng kaaway sa buhay nila. Lord, bless them. Lahat ng pangangailangan nila, Lord, ay ikaw po ang magkaloob. Give them the abundant life, Lord, that you promised to each one of us, Lord. Thank you for the abundant life, Lord. God, thank you so much. We love you. We honor you. We glorify your name. In Jesus' name, amen. Amen.